Hello mga ka-London! Kumusta kayo? Lagi na lang ba kayong nare-reject sa mga online loan application na tinatry nyong ipag-loanan? Ngayong araw nga ay meron akong isi-share sa inyo bagong online loan application na kung saan ay na-approve ako. Kung magkano is yan ang alamin natin. Sigurado ako marami sa inyo ang lagi na lang nare-reject sa mga online loan application na inyong pinag-loanan. Huwag kayong mag-alala dahil maraming beses na rin ako na-reject sa mga online loan application na yan. Pero syempre, hindi pa rin ako titigil na mag-try para at least makapag-share ako sa inyo ng experiences ko sa mga OLA na napag-loanan ko na. At yan naman talaga ang purpose ng video natin na ito para bigyan kayo ng idea kung magkano ba talaga or nag-a-approve ba talaga ng loan ang application na ito. Pero kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Disclaimer nga lang pala, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan sa online loan application na ito. Ang purpose lang talaga ng paggawa ko ng video is para at least kung talagang gusto mo mag-loan at naghahanap ka ng OLA na pwede mong pag-loanan is matulungan kitang makahanap ng legit at worth it na pag-loanan na makatutulong sa'yo syempre sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Alam na alam ko at naiintindihan ko na hindi araw-araw ay meron talaga tayong pera. Kaya naman madalas kapag tayo ay nagigipit, ang pinakamadalas na natin ngayong nalalapitan or pinagtatayang mautangan na yung mga online loan application na yan. Pero alam din naman natin na marami nang naloko yung mga online loan application na yan. Kaya huwag mo hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama nga yung ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka mag-try, bago mo ibigay yung personal information mo is nakasisiguro ka muna talaga na legit yung online loan application na yan na uutangan mo. Ang online loan application na re-reviewin natin ngayong araw ay ang FT Lending. Pwedeng itong ma-download sa Google Play Store, pero bago nyo i-download itong application na ito, ay siguraduhin mo talagang napanood ang video na ito hanggang dulo para at least kung hindi ito legit ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-a-apply. Ang FT Lending nga pala ay under ng FT Lending Master Philippines Corporation. At sa ads niya nga is makikita nyo dyan na ito daw ay high loan amount na up to 30,000 pesos. Meron siyang fast audit process. In just 3 minutes, complete the audit process. At safe and protected daw tayo dito. At after nga nating ma-download yung sa FT Lending na yan is, eto na, manghihingi na siya ng access sa ating contacts, phone number, personal information, camera, calendar, at location. So, kailangan natin itong i-confirm para makapag-move tayo sa next step. And after nyan is, may mag-appear dyan na nakalagay, the limit, recyclable and upgradable, gradual reduction of interest rates, at flexible and optional repayment periods na meron daw 3 terms or 6 terms. At dito na nga agad tayo sa pagla-login at kung wala ka pang account is pagre-register dito sa OLA na ito. Siyempre, kailangan nating ilagay ang ating active phone number para sila ay makapag-send ng verification code. At after nga nating makapag-register dyan is dito na agad tayo sa mga sasagutan kagaya ng personal information, yung mga purpose ng loan na yan, yung contact reference, at saka syempre yung mode of disbursement or disbursement method kung saan ba natin marireceive yung amount na niloan natin. So, dito nga, sa purpose ng loan nga is ito yung mga pagpipilian, business startup, business development, business trip, other business use, emergency, pwede yung medical, education, travel, special occasion, general experiments or others, tapos pwede rin ng internet and cable, and telecom. So, maraming pagpipilian dito kung para saan mo ba talaga gagamitin yung amount na niloan mo. And sa education na level naman, so pwede dito kahit wala kang natapos,
pwedeng primary school or grade school, secondary high school, certification ng vocational courses, bachelor's degree, master's degree, at PhD. So, dito naman, hindi naman siya naghahanap ng mataas na pinag-aralan basta't kahit hindi ka nakapagtapos, basta't meron kang source of income. Siyempre, dun pa rin naman sila magbabase kung ma-approve ka or hindi sa online loan application ito. At sa marital status naman, dito is nakalagay single without children, single with children, married without children, married with children, divorced or separated or widowed. So, marami mo pa pagpipilian dito sa marital status na to. Kasi, kadalasan sa mga OLA, nakalagay lang dyan kung single ba or married. Tapos, yung number of children, tinatanong din. Pero dito nga is maraming pagpipilian dito sa marital status. At sa job type nga is marami ding pagpipilian. So, kung BPO professional ka ba, teacher or teaching staff, professional worker, kagaya ng mga doctors, engineer, or etc. Staff, factory worker, unemployed, kahit walang trabaho, pwede nga dito sa OLA na ito. Kahit estudyante, pwede, housewife, self-employed, freelancer, private company or employee, or government employee, pwede kayo dito sa OLA na ito. Dito sa OLA na ito, kailangan magbigay ng 5 sa contact info or contact reference na tinatawag natin. At ito yung mga pwedeng pagpilian sa relationship. Pwede ang spouse, parent, child, brothers, sisters. So may nakaspecific dito na pwede mo ilagay as contact reference. Make sure lang na kapag lalagay natin sila kung contact reference is dapat alam nila para at least kung tumawag man yung mga agent ng OLA, hindi na sila magulat na may tatawag sa kanila. Dahil nga, syempre, pag hindi tayo na-contact ng mga yan, panigurado, ang susundin lang i-kontakin ay yung mga nilagay nating contact reference. And sa ID information naman, ito yung mga ID na pwede dito. Pwede ang UMID, SSS, PRC, passport, postal ID, at national ID. So, medyo konti lang yung mga ID na pwede dito. Kaya kung wala ka ng mga ID na binanggit ko is, hindi ka pwedeng mag-loan dito sa online loan application na ito. And para daw dito, mas mabilis nilang ma-approve or yung processing ng pag-approve nila sa'yo, para mas bumilis daw is, kailangan mo daw maglagay na agad ng withdrawal method. So, syempre dito, pipili lang tayo kung e-wallet or bank. Sa e-wallet, pwede ang GCash, PayMaya, at GrabPay. Pero syempre, lagi ko naman ginagamit is GCash. So, GCash lang ilalagay ko dito. At after nating maibigay yung ating mode of disbursement or yung kung saan ba natin marireceive, kagaya nga sinabi ko sa GCash is, ilang minutes lang is nalaman ko na agad yung ibinigay nila sa aking credit limit. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo is, na-approvean ako dito sa online loan application na ito. Pero ang tanong natin syempre, kung magkano ba ang na-approve sa akin? Ang na-approve na amount sa akin ay tumataginting na 300 pesos. So far, sa mga napag-loanan ko is ito na yung isa sa pinakamababa na credit limit na ibinibigay nila para sa first-time user. At dito nga is 7 days lang is kailangan mo na agad ibalik yung niloan mo. At ang repayment amount po na is 352 pesos. So walang nakalagay dito kung para sa inyong 52 pesos. So inassume ko na lang na ito ay para sa interest kasi wala siyang nakaspecify dito kung saan mapupunta yung additional 52 pesos na babayaran mo. So, yung repayment amount mo na is 352 pesos. So, kung maglo-loan ka nga, saan mo ba gagamitin kung 300 pesos lang yung ibibigay sa yung credit limit? So, i-comment nyo lang din sa comment section kung anong paggagamitan nyo dyan kung ang binigay lang sa yung credit limit is 300 pesos. Siguro kung talagang nangangailangan ka ngayong araw, na budget para sa inyong bahay lang siguro, ang may sasuggest ko lang siguro mabibili mo dito is bigas lang. Kasi nga 300 pesos lang ito. Pero syempre, kagaya ng sinasabi ko, hindi tayo pare-pareho ng pwedeng maging experience sa mga online loan application na ina-applyan natin. At syempre, ang desisyon ay lagi ko pa rin namang iniiwan sa inyo kung itutuloy nyo pa rin ba ang paglo-loan sa online loan application na ito. Ang purpose lang naman ng loan ko na ito or ng review ko na ito is para syempre makapag-share sa inyo kung magkano nga ba talaga
ang kayang ibigay na credit limit para sa first-time user. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!